Hello subscriber. It's our day 232 and today is August 31 and it's Thursday. Ayan, nandito na naman tayo sa ating construction site dito sa may Bongabel Private Resort. Syempre dito yan sa South Spring Villas, Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, update na naman natin ang ating status. Medyo dalawang araw akong hindi nakapag-vlog kasi nga tinamaan ako na rayuma. Ayaw ko ba? Meron naman akong binili ng mga pang blood test. Normal naman ako. Hindi ko alam bakit nung sumunod na kinamagahan. Kasi gabi ako nag-test ng mga yung blood ko. Doon sa strip na test na kukuha ka ng dugo. Tutusukin yung mga daliri mo. Tusok-tusukin dyan. Tapos ititest doon sa masya gadget. Normal naman lahat ng uric, ng cholesterol, hemoglobin, saka yung cholesterol. Tuwa ako nasa normal. Pero kinamagahan, nirayuma ako. Hindi ko alam kasi siguro napagod ako nung wiring na ano ako dun eh. Nabigla ako dun dahil maghapon ako nakatayo doon. Anyway, dito na tayo sa ating update muna tayo. Ayan, inipon-ipon na namin yung mga kahoy namin dito na use na para madali nang ma-dispose o anong pwedeng gawin dyan. Tapos yung ibang tambak naman dito, kinuha na namin para ilagay namin sa tabi ng building. Ayan, kaya mapapansin natin dito, patag na, malinis na. Siyempre para magamit natin pansamantala habang wala pa naman dito yung ating yung mabait na kapitbahay at na pwede tayong gumamit ng kanilang property. Gagawin natin siyang parking. At the same time, aalagaan natin, linisin natin para hindi tayo papagalitan. Siyempre matutuwa sa atin, di ba? Lagyan natin ng mga halahala niyan, damo-damo. Ayan, pagka ano. Kaya tambak namin dito muna yung mga 2 araw yun, tinayos nila tuwing hapon. Yan, medyo maayos na siya, maliwalas na rito. At syempre wala nang makukuhang sawa. Kasi dito nakuha yung sawa nung nakaraan eh. O ngayon dahil wala nang maayos na siya, hindi ano na, tawag dito, hindi na ako matatakot pumunta-punta. Tapos ito yung mga kuta, yung mga bagong tayo na naman sa akin dito yan. Oh. Yan, ito na yung ating passage muna tayo dito. Ayan, ito pa rin naman, wala pa naman masyadong nagbago dito. Ito yung halaman na matay na. Hindi pa rin nadiligan. Ayan o, namatay na. Diyos ko, kailangan natin diligan yan. At mabilis naman mabuhay yan. At para dumami agad o. Diba? Pero dyan na kami nagluluto. Yung hindi pa kami nakakalipat dyan. Hindi pa kami talaga nakakalipat. Kaya lang mga alaga naming aso. Baka gawa namin ang bahay niya sa gilid dyan. Oh. Ayan. Pati halaman nandito. Okay naman na siya. Ayan. Kaya lang yung gate namin medyo actually okay naman siya. Nagaganda naman ako. Yung nga lang talaga ang bigat-bigat niya. Dahil sa bigat niya nahirapan siya. Kasi nga wala siyang tungkod dito. So magagawa na ako ng extra tungkod dito. Para ang magkikiyari ng bigat ito. Nirapan akong ano siya kagabi. So mga tuta oh. Yan. Sumukampo ng mga tuta oh. Marami na naman dito. Nagkalat na naman. Ayan. Nirapan ako dito talaga sa ano. Malagyan sana dyan ng gate. Tapos dito. Baka pala dyan ko na lang din ang fix na ano dito. Parang bakal dito na tinuturnilyo namin. Ayan o. Since naman na magiging lagi naman siya naka-extend, maliban kung sisitahin kami na ginagamit namin ni property yung ano, yung kalsada sa harapan, yung pinaka daanan ng tao dyan, which is normal naman dito sa village namin na walang ganun kasi ginawa yung iba, yung ginawang halamanan, yung iba tindahan pa dyan o. So kami ginamit na rin namin as gate. So, since naman na kung walang sisita sa amin, di lagyan ko lang siya ng bolt dito para nakafix na to. Hindi na siya nababalik ko. Tapos meron din akong bolt dyan na tatanggalin na paa. Para yung bigat ng gate, nandiyan na sa sulok. Pati doon sa taas, merong support. Para hindi na siya nahihirapan. Kasi nangyayari, para nakukumang siya pababa. So, ibig sabihin, yung bigat niya nandiyan sa gulong, ang hirap-hirap itulak. Kaya pagka magpapark ang hirap talaga. Yun lang naman yung problema namin dyan. Kasi to, nag-order na kami ng mga ng mga semento kasi nga magbubuhos na kami doon sa pump room. Naka-schedule na. Tapos bumili na kami ng mga bistay na para doon sa
Gagamitin namin doon sa pool edge. Yung ano, yung paligid ng pool. Ayan. Tapos ito si ating electrician, hindi din siya umuwi din siya nung 2 days yata kasi pinatawag siya. So, isang araw lang siya nandito. Hindi rin niya na talaga nagawa yung ating mga circuit breaker. Hindi siya dito gusto ko sana ma-priority. Para at least paano, wala na nakalugay. Saka ma-identify ko na kung ano yung plano niyang gawin dito. Saka maidagdag ko yung gusto ko ilagay ng mga circuit breaker. Kasi nga meron ako ilagay ng mga wifi dyan. Ayun. Pero may nakabit siyang mga ilaw dito sa taas bago siya man lang umalis. Nakabitan niya tayo ng ilaw. Yan, silipin natin yung ilaw niya. Kaya lang, yung ilaw dito parang Christmas light kasi nga naka-wifi siya. Pag nagbiblink yung ilaw, ibig sabihin nag-aabang siya ng connection sa internet. Yan. So, iilaw siya. Tapos wala siyang, iintay siya ng connection. Pag wala siyang nakuha connection sa internet, magbiblink. Ibig sabihin niya, nagwi-waiting siya ng connection sa internet. Eh, hindi ko pa nasi-set up yung internet ko. Kakabukas ko lang ng aking router na bagong bili. Kaso yung binili ko yung Microtik. Medyo komplikado. Hindi siya masyadong user-friendly. More on programmer ano siya. O, kala ko programmer ako. Nahirapan di pala ako. Ayan. So, yan. Nagdadidisco-disco yung ilaw ko dahil nga doon sa kailangan ko i-connect sa internet. Tapos, pag na-connect ko na yan, pwede ko na makontrol siya kung gusto ko kulay dilaw or kulay pula. Kasi iba-ibang kulay niyan. Naka-RGB. Yan, patayin muna natin. Parang hinihingal ako. Actually, 2 araw ko nakahiga lang kasi nga sa rayuma. Dahil nakahiga lang ako, parang wala akong wala akong exercise. O yun o. Parang hindi naman ako pumayat. Ganun pa din. Yan, sige naman tayo dito sa ating terrace kung mahanginan tayo. Ayan. Ang sarap na hangin. Ang sarap-sarap. Ang ganda ng view natin talaga dito. Ewan ko ba hindi pa kami lumilipat dito. Ayan yung aking yung ni-repair ko na nabasag na solar. O may mga parang puti-puti siya pero yun. Natabunan ko yan ng gamit ko yung ano ba tawag yung ginamit ko doon? Basta yung pang laminate. Ayan, binuhos ko yan, tinitimpla ko lang. Ayos naman siya, okay naman. Ayan. Tapos nagkakanvas na ako ng mga kakabit kong solar. Nag-iisip ako kung gagamit ako ng hybrid type or pero mas maganda na yung hybrid para pwede kumuha sa kuryente ng Meralco, pwede mo ibenta sa Meralco. Ano lang ako, si Lazada ko lang o-orderin. Sana hindi tayo ma-japig doon, mabudol. Lalo na yung mga solar panel, nakakatakot umorder sa Lazada. Kasi pagdating dito, pwedeng basag na or pitalitan na ng hindi quality na na panel. Ito, may kalawang na So ito na lang, di pa napipintuhan ni tatay. Ito, alam ko mga live wire to baka masunog yung puwet ko dito. Sexy ng short ko Ano ba ang sexy ko? Kaya sa short lang magmukhang sexy. Ayan, ito yung ating wala pa rin itong tambol. Ayan. Tapos ito yung error namin dito. Yung iba na ayos na, pero parang mali pa din. Kasi, pinayuko lang nila. Dapat nandun sa ilalim ng nandiyan sa ilalim. Sa dulo. Hindi dyan. So, pinag-iisipan namin ni Boss Jeff kung papatik-tik na lang uli namin talaga to para maumpisaon uli. Kasi nga medyo mali na naman. Mali pa din siya. Kasi nga yung binili kong ilaw dyan, nakaharap dito may LED. Dapat nandun sa dulo talaga. Yan, dito dapat siya nakakabit. Yan dyan. Well, pwede naman yan kung iilawan mo lang yung sahig. Kaya lang syempre, mas maganda pa rin yung yan doon. Pero ang kinagandahan naman dyan, madali ng hakbangan. Matutuwa na si mami dyan. So, handle na lang dito. Yan na lang yung gagawin namin dyan. Saka parang may natanggal yata si Jeff na si electrician Jeff.
Kasi hindi na nag-iilaw yung wall namin, no. Meron siya napatay na switch o hindi niya naibalik siguro. Kasi nawala. Ayan. Tapos ito na yung status ng canopy. Dahil 2 araw kaming walang vlog. Ayan, ito na yung status. Oh. Naibaon na siya dyan sa dingding. Tapos gumamit kami ng Dynabolt dyan para matornilyuhan yung dagdag na support. Nakabaon pa siya. Tapos may pagpalagay pa ako ng angle bar. Dapat yung angle bar na yan nakatornilyo din yan. Tingnan natin kung nakatornilyo. Sa taas sakit tayo para makita natin. Kasi hindi ko makita dito eh. Pero ito muna ito. Oh. Aking planter box dito medyo maayos na. Sakit tayo para makita natin yung mga ginawa nila. Ito pala kahit paano natapalan na konti. Ito din pala, in-identify din ni electrician Jeff ang ating mga wiring, pero sabi niya hindi lang niya nakalagyan ng ilaw, pero in-identify niya. Pero siyempre baka makalimutan na naman niya, umalis siya, so baka uulitin na naman niya yung mag-identify. Ayun, so ito yung mga ginawa dito. Dinugtong lang namin dito sa kabilang bubong, parehas lang siya, dinugtungan lang to. Ayan, nakadugtong lang siya. Tapos meron akong angle bar na lagay do sa dulo, sa dingding, Ayan. Yung angle bar na yan yung sasalo ng gutter namin. At the same time, dagdag siya ng tibay kasi may nakatornilyo yan doon sa dingding. Ayan, nakaspot pala. Ayan, may mga spot siya. Ayan, may spot. May spot. Tapos meron na naman siyang nakabaon na 2x3 na bakal. Tubular. Tapos sa baba niya may tungkod na naman siya na angle bar. Ay flat bar. Tapos pinalagyan namin ng Dynabolt para talagang matibay siya. Ayan. So yun lang, inaalala ko lang, baka may mga umakit na naman dyan sa may bakod dyan, tapos pumungtong dyan, diba? Pero sana matibay naman sana. Mapos pagka kaya tungtungan ng tao yan. Apo. Kaya kaya yung katawan ko kaya. Kaya katawan ko kaya. Ikaw lang yata pag babagsak ako diyan 5 kilo. Oo, 5 kilo lang yan 5 kilo lang ba ito si Wamos? Parang 4 na kilo lang Balat kasi nakikita ko agad Sila nagtabaan dito ng mag-iisang taon na kami. Nagtabaan dito si Wamos, parang hindi man tumaba dito. Humaba lang yung buhok. Yung buhok ang tumaba Si Kuya Jerry tumaba. Si Tatang tumaba din. Si Tatay bumata. Si Wamos lang ang hindi Ayan si Butoy kanina, pinapirapan ako kanina sa aircon. Maliligo na lang ako, pinaisip na pa ako paano gagawin. Ending rin, cold lang muna. Ayan. Tapos sasabi ni Boss Jeff, iibayin daw niya yung kulay. Kasi dito diba naka-clear kami, clear yung aming dito. Ay, dumikit na yung plastic talaga Ayan, clear siya. Sabi niya dito magbubulo daw siya. Sabi ko sige, di na natin. Pero pwede naman din clear. Pero sabi niya yung medyo brown daw. Sige, pwede naman din para may konting lilim din. Kasi kung clear puro araw lang din, di ba? At least may konting brown. At para magko-complement din siya dun sa ating dingding, saka dito sa sa may gutter natin na brown din dito, di ba? Tapos hindi na kami kumuha ng gutter na na stainless, medyo mahal kasi. Kaya ginawa namin, nag-iba na kami ng pinagbilya. Meron pala natitiklop ng bakal diyan. Sa unahan lang, di namin alam. Kaya pag dyan na lang namin pinagawa. Tapos
meron din nagtititin siya ng mga stainless. So, pwede ko pa palagyan dito ng hawakan ng ng sasagdanan, mga hand, parang grip pababa. Pwede ko pang ipahabol kasi nga magbabago kami ng dyan. Magtatapping kami. So, pwede ko ihabol. Ayan. Tapos ito, yung pababa dito, yung yung ulan. Medyo mataas ng konti yung side na to. Tapos dito pupunta yung tubig sa gilid sa loob. Para yung gutter namin. Tapos may abang ako dyan na lulot. Ayun, sa baba may nakaabang. Ayan na pipe. Ayan, nakaabang na yung pipe na yan. Diyan papasok na yung tubig ulan saka yung mga tumutulo dyan galing sa flooring. Ayan. Ayan. Tapos dito gusto ko sana maglagay nung nung photo sensor. Yung pag umaga namamatay yung ilaw. So gusto ko dyan ilagay sa gitna na ilaw lang na tuwing gabi yan siya lang yung ilaw. Tapos sana pati yung dito sa paligid gusto ko rin lagyan para pag nakakalimutan patayin ng customer o kaya kami nakalimutan patayin, mamamatay pa rin siya kasi naka-sensor pa rin sana siya. Pero yun nga sabi ng electrician namin si Jeff, baka nga daw hindi kayanin nung amperes ng Pero titingnan ko computing ko muna kung ilan nilalagay ko dyan na watts na mga bumbilya. Pag kinaya, di pupush natin. Ayan. Tapos, dito sa baba naman, yung pool, diba tinanggalan namin yung skimmer at iuusog namin doon. So, nag-waterproofing kami dyan. Ayan, nag-waterproofing para hindi pumasok yung tubig sa mga gilid-gilid. Saka itong ibabaw, ni-waterproofing din namin. Itong tabaw na namin ng wiring. Para hindi rin pumasok yung tubig. Tapos, tiniktik na rin nila yung dadaanan ng kuryente. Kasi, yung una naming kontraktor, yung wiring niya, binaon lang yung wire na dalawa. Walang pipe na ganito, na orange. Nakabaon lang siya na ganun. Kaya hindi namin nahihigit kasi nakabaon lang sa semento. Sabi ko, hindi ko alam kung ba't ganun na ginawa. Parang nag-shortcut or ewan ko ba. Hindi kasi wala nakakita siguro dahil ginawa niya lang ganun. O ayun, binaon. So hindi siya pwedeng higitin kasi walang ganito. Nakabaon lang sa semento. So may props lang siya sa unahan na konti, saka sa dulo. Sa gitna wala na, nakabuhos na siya. So parang shortcut. Hindi mo mahihigit. O anyway, ito naman nilagyan din namin ng waterproofing, saka tinapahalan yan. May waterproofing siya. Gamit namin yung iCot na CM30 na waterproofing. Tapos nilagyan namin ng mesh. Yan. Ito, naglagay na rin kami ng bagong abang ng mga wiring na pipe para sa electrical. Yan, dito rin. Yan, para maganda. Kasi nga, pag hindi magiging maganda pa ilaw natin. Ngayon nga nalaman ko, maraming ganyan pala. Ayan, nakikita pa yung mesh niya. May mesh na nilagay. Tapos waterproofing na. Tapos mag-second coat na naman uli. Bago lagyan ng tiles. Tay, yung waterproofing pinatuyo nyo pa konti? At saka yung pinahiran? Sige. Oo, kasi sabi nung distributor niya ganun do dapat. Pero bakit may simento na? Yung tubo, tapos ginano niya na lahat, binaon niya na. Yung pagbaon niya ng tubo, hindi ko naabutan kasi na bago lagyan ng tubo. Ayun. Pero hindi na namin naigit na to, dapat na tapat din doon. Pero sige, okay lang naman. Ayan. Tapos ito nga, di ba maglalagay kami ng plano dito, bagong topping. Saka magkapalagay na ako ng nosing dito na nakalabas, mga kanyan. Nakalabas dito yung yung buhos. Tapos sa ilalim may paabang ako na LED. So dito pala sa ibabaw, nandito siya. Nosing. Pero alam ko dito yung nosing namin dito sa taas So dito. So dito yung abang namin. So kailangan kong bilhin doon na LED, yung waterproof. Ngayon, waterproof pa kailangan kong bilhin. Kasi pag hindi, lagi siya nakalublob. Kung hindi ako makakita ng waterproof na LED, so hindi ko siya lalagyan kasi mamaya delikado. Diba? Pero 12 volts lang naman yung kuryente niyan. So, hindi masyado wala namang, hindi ramdam yung ground kung meron.
Pero syempre, mas maganda pa rin na talagang waterproof. Tsaka nakakita kasi akong ganda-ganda ng ano, effect niya. Nakikita talaga yung guhit ng ano, ng full. Kahit wala na itong mga LED na mga bilog-bilog na ilaw na yan. Effective din siya. Pero sana makakita ako. Wala din. Kasi sa Lazada, tingin ako 5 meters lang yung pinaka-maximum. So, mangyayari nito, maghahanap ako sa Maynila or sa Alibaba. O-order tayo. Although hindi pa ako nakaka-order sa Alibaba. So, tignan natin kung anong kalalabasan natin pag umorder tayo doon. Tapos yung isa pa, yung isang contractor namin, yung format kasi ng ano, ng ilaw namin, meron siyang tinutornilyuhan. Ito, may tornilyong dalawa. Tapos yung tutornilyuhan, dapat yung abang niya na piping, dapat nandito sa tabi. Eh, yun na sa gitna. So, kung nandito yung frame niya, yung sabitan ng LED, ito, nakaharang to sa ano, nakaharang siya dito sa ano, so, sa tawag dito, sa frame niya. So, hindi lang isasarado na isasalpak na mabuti yung LED kasi nga nakaharang yung mga wiring. Dapat nandito lang sa tabi to. So, nangyari, mag-uusap kami dito. Ganun mangyayari. Yun yung sinusukat ni Kuya Jerry ngayon kasi nga, mag-aabang siya ng wiring, ano, yung abang para sa, ayan, para malaman niya kung saan siya mabubutas. Saka mag-aabang ng pipe. Ayan. Bukas makita natin yan. Ito, nalinis na ito ni Tata, yung nakaraan. Gamit lang yung Moriatic. So, mangyayari, ito Moriatic lang pala pang linis namin dito. Yung mga yan. Yung Moriatic lang pala pang linis dyan. Pero hindi namin gagayahin yung unang ginawa ng contractor namin na binuhos talaga yung isang galon dito. Dito pinaagos dito yung isang galon. Tapos meron silang dalang basahan na ginaganyan-ganyan nila ng paa nila yung basahan. Sabi ko, ano yung ginagawa nila? Hindi naman ako makareklamo kasi hindi ko kaya yung amoy. Tumakbo ko sa loob kasi ang baho ng Moriatic. Dapat doon binabrush lang sana nila o kaya binabasahan nila yung spot-spot. Pero ewan ko, paspasang gawa siguro o talagang ano, hindi ko lang alam bakit ganun yung ginawa ng una. So yun nangyari, ending, kinalawa ngayon yung aming, ano dyan, yung ladder namin. Pero ngayon tinabi ko na siya muna. Para hindi kalawangin. So ito na, sana matapos na itong ating canopy. Kasi susunod namin gagawin yung sa pump room na. Ayan, tingnan natin yung pump room kung ano yung itsura doon. Ito yung aking halamanan. Ayan, o, di ba wala ng tubig? Maaliwalas na siya. So, ready na kami maglagay ng pump, mga piping. So, kami na ni Boss Jeff daw ang gagawa nun. Magpa-piping dito. Plano namin lahat ng mga pump namin nandito. Tapos yung baba, para malinis lang siya. Pero baka dito ko ilagay yung water filter ko. Or baka dito ko ilagay yung mga battery ng solar. Di ko pa alam. Pero dito rin naman yung mga ano, abang ng tubig, pwede rin yung mga water filter. So medyo marami pa yung mga problema pa namin kung saan ilalagay mo ngayon. Pero ito wala nang ano, wala na siyang tulo. Tapos ito yung binuhusan namin na nakaraan, ito yung na siya. So ang gagawin namin ngayon, magtatambak na kami dyan ng graba muna. Or kung anong pwedeng itambak na dyan na meron kami. Tapos pupormahan na nila to, lagay dyan ng step akyat. Siguro mga 3 hakbang kasi iiwanan namin tong side na to para sa repair area kung masisira yung aking valve, pwede mapalitan. Nandito lahat ng mga valve ng kiddie pool, valve ng adult, saka kung ano-ano pa mga valve na mababa, nakakikita dyan. Maglalagay lang kami ng steps niyang paakyat, siguro mga 2 at hanggang 3. Tapos pantay na uli yung flooring dito. Ayan. But ito mga wiring yan, nilipat namin yan dito sa side na to. Yan yung wiring na inabangan namin sa labas sa pool, yung makakabitan ng ilaw ng na mga LED bilog. Pero yung LED na mga strip yung parang hose, baka dito ko padaanin. Oh, dyan din pala, papuntahin ko dyan. Pero dito rin siya gagaling yung pinaka wiring niya. Ayan, yan yung pump room namin na update.
Ito, nilagyan na rin ng waterproofing niya, kaya may kulay na ganyan yung kulay niya. Yan, kaya kunti-kunti na lang. Sige, malapit na to. Tapos yung halaman pa. Ay, wala pa pala ako mga beddings. Saka suggestion naman dyan kasi nagdadalawang isip talaga ako. Naguguluhan ako kung mag-ano ako na frame, yung metal frame ba na tubular or yung mahogany lang na kahoy. Ang akin na kasi yung mahogany, pagka kahoy yung ginamit ko, pag may konting ik-ik or something na may mangyayari, parang mahirap i-repair. Unlike ng mga tubular, may konting problema, spot welding lang. So yun ang pinag-iisipan ko. Medyo mas social sana yung yung kahoy. Pero mas madaling i-repair, saka hindi masyadong stress yung ating bakal. So yun, nagdadalawang isip pa din ako, kaya hanggang ngayon hindi pa ako nakaka-order o nakakapagpagawa. Pero definitely yun gagawin ko, o order ko na lang yun o kaya papagawa sa iba. Kasi pag dito pa sila gagawa, medyo matagal ang natin, ang pacing. So ito matapos lang to, yun na yung susunod natin. Saka baka pagawa ko sa kanila, baka yung mga divider ko sa bahay, saka yung karaoke lang. O kaya yung pwedeng iba, yung mga sopa dyan, gano'n. Pero yung bedding kasi ang dami nun. Hindi ko alam kung pwedeng gawin. Kasi si Boss Chip nagwaway, siya yung naglalagay ng mga orange pipe para dito sa gilid ng pool. Yan, dyan niya ilalagay yan. Naayos niya. Yan si tatay, maglalagay na rin agad ng pintura, oh. Maganda rin naman ang kalalabasan. Parang maganda naman din. Hindi naman sagabal siya sa design. Tapos nakatulong pa siya ng lilim, di ba? Nang pag umuulan, hindi rin mag-drip yung ulan sa gilid doon. Walang tuturo talaga dahil nalulod din sa gitna. Di ba? Tapos dito net na lang siguro ilalagay ko dito yung mga triangle na net, gano'n. Hindi ko lang alam kung pwede ilagay dyan yung gusto kasi maglagay ng trapal din na bumababa. Kasi minsan pag umaga, sobrang init din. Yung kahit sabihin natin morning sun siya, may mga taong hindi gusto din yung morning sun na mainit din. Lalo na yung mga crocodic saka nagugluta. So kahit umaga yan, iwas pa rin yan. Parang gusto ko siya lagyan ng shade na pinababa lang. At least pwede ko siya ilagay dyan, no? Kaya lang medyo walang space, oh. Gano'n sana ako naka-back siya. Kung nakasobra to sana, pwede itago sa unahan. Okay, doon sa sulok na lang pala doon, no? Kasi may gutter ako doon. So para gagawin ko, tatambunan ko na lang para doon sa gutter. Sa bagay, para may itago ko siya. Papatanggal ko naman din yung mga yan. O ayan, so medyo mahaba na yung ating video. Ayan, tayo yung mag-closing na. Matutuwa na ako sa hagdanan namin. Ito hindi na mahirap ko bumaba. Ang dali-dali lang bumaba ng Tapos yung tiles pala dyan, kaparehas din ng view, yung tag ito. Ano man tayo sa dual deck na tiles. Ayan, ito. Yung mamula-mula na yan. Actually maganda yan pag basa-basa sa kapag nalilinis. Kaso puro semento pa rin. At least madaling linisin yan. Ayan, so ganito lang yung ating video. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman. Syempre don't forget to click the notification bell para update kayo sa aming channel na Bong Jeff. Lalo-lalo na masubaybayan yung aming construction ng aming private resort. Dito yan sa may Bocal, Calamba, Laguna, South Spring, Villas, ang Bongabel Private Resort. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Dami tinda ni tatay.